Hello guys sa ating mga viewers, magandang araw po sa inyo kung saan man kayo naroon ngayon. At lalo na sa mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang sulok ng mundo na nagsusumikap para sa kanilang pamilya o mga mahal sa buhay. Magandang araw po sa inyo at mabuhay po kayo, pagpalain po kayo ng Diyos sa araw-araw ninyong mga gawain. So, bali ang bidyong ito ay katrugtong po ito ng aking naunang upload na First Day in Macau. Bali, samahan niyo po kami ng aking kaibigan habang kami ay naglalakad, naghahanap ng money changer. At para din po masulyapan nyo yung paligid ng ibang parte ng Macau kung kayo ay nagbabalak pumunta rito. So at least meron po kayong ideya ng Macau. Bali itong lugar po ito ay halos karugtong po ito doon sa paanan ng The Ruins of St. Paul Church. Bali yung tapat lang siya ng hagdan. Kapag diniretso nyo po yun, lulusot po kayo dito sa San Malo. So bali ito po yung San Malo. Isa rin po siyang pamusong pasyalan. Maraming mga turista na galing sa iba't ibang mga lugar o bansa. Kilala din siya sa tourist attractions. Malinis, maliwalas, pero sa araw na ito, sa oras na ito, ay medyo po siya mainit. Kaya medyo hindi pa siya ganoon karami ang tao. Mamayang hapon ay dadami po ang mga yan. So, bali, nandito kami, yung paligid, napapansin niyo, yung mga buildings ay para siyang European style. Meron siyang mga commercial establishment, supermarket, pharmacy, bangko. Sa paligid, meron din po siyang mga kainan. Meron ditong Jollibee, Starbucks, marami pa mga Chinese restaurants. So sa aming paghanap ito nga po ay meron kami nakita ang grupo ng mga kababayan natin Pilipino at nagtanong kami kung saan kami pwede magpapalit o mayroong money changer. So ito ay tinuro nila kung saan meron pala ditong malapit na money changer, kaya kami ay pupunta. Ayan. So, yan po yung money changer. So, i-check po natin kung magkano ang palitan ng Malaysian ringgit to Macau. Bali, yung dala namin pera ay ringgit ng Malaysia dahil galing po kami ng Malaysia. So, ayan. So, yun na nga. Pagkatapos namin sa money changer, nakapagpalit na kami ng Macau money o pataka. So ito na ay nandito na kami ngayon sa restaurant ng Chinese at kami ay kakain lamang dito ng noodles. At pagkatapos namin kumain ay bumalik po kami ulit dito sa Ruin of St. Paul kasi po ngayong araw ay meron kaming katagpo na kababayan natin Pilipina din na dito na siya nagtatrabaho ng matagal na taon. Siya po ay kababayan ng aking kaibigan na taga Nueva Vizcaya. Bali naghahanap po kasi kami ng medyo mura na matutuluyan. Kasi ang pangmatagalan po kami titira dito sa Macau dahil nga po kami ay naghahanap ng opportunity o trabaho. So, dito kami mag-aantay sa kanya. Bali yung bahay namin ay yung tinutuloy namin ay malapit lang dito mismo sa paanan na yan, yung hagdan papuntang Ruins of St. Paul. Kaya habang kami ay nag-aantay sa kanya ay naisipan namin bumalik muna sa tinutuloyan namin
at ano na lang, mag-message na lang siya kung nandito na siya sa location. Ayan. So, naglalakad kami papunta sa aming hotel. So, ganyan yung harapan ng hagdan. Busy street. Hindi siya ganun kaluwag yung ano niya, yung kalye niya. Marami dito mga papretest. So, napansin nyo, mga ilang hakbang lang kami galing doon sa hagdan. Ayan na yung gate ng aming tinutuluyan. Ayan, yung bandang kaliwa. Ayan na po yung gate ng aming tinutuluyan. Nasa ikatlong palapag kami. Bali walang elevator kaya hagdan lang. At ito na nga po ay namit na namin tong ating kababayan. Bali siya po kasi ay merong bahay. Bali siya yung katiwala na siya rin ang nagpapaupa. Bali bid space lang po yung ano namin. Yun kasi ang uso dito, bid space lang talaga kasi yung kwarto po dito ay may kamahalan po talaga. Isang kwarto. Hindi kagaya sa Malaysia kasi na medyo affordable ang isang kwarto kapag napahan. So, dito ay papunta kami sa lugar na kung saan ay titingnan namin yung bakanting kwarto, kaming dalawa. Malapit lang din po dito sa Darwin's of Simple bahay. Ngayon, mapapansin niyo po yung nauna kong vlog, bali karugtong lang po ito. Mapapansin niyo yung dati ay wala pa siya ganong tao. So ngayon medyo nadudubli na yung dami ng tao na pumapasyal. Hanggang gabi po yan, marami pong tao yan, lalo na kapag weekend. Marami pong tao na namamasyal dyan galing sa iba't ibang dako o ibang lugar. Mayroong mga grupo ng mga turista galing sa mainland China. Marami dito mga mainlanders tawag nila. So ayan, dyan tayo kanina galing nung tayo ay bumaba galing doon sa tuktok ng bundok. Ayan, patuloy lamang tayong maglalakad hanggang tayo ay makarating doon sa bahay na pupuntahan natin. Itong lugar nito, yung parte na to, kaparte ito siya doon sa tuktok ng bundok. Ayan, sa baba lang po ito siya. Ayan, grupo yan ng mga tourist, mga galing mainland China. So, bali para magkaroon kayo ng ideya kung ano yung Macau, kagaya ko rin kasi dati ay wala rin akong ideya sa Macau kasi first time ko rin na makarating dito ngayon. So okay siya, malinis siya, tapos hindi siya maingay dahil ang mga sasakyan dito hindi ganong gumagamit ng mga busina kagaya rin sa Malaysia. Tsaka ayan, taxi na yan, meron silang lugar na kung saan ay doon lamang sila nag-aantay ng mga pasahero. Kung mapapansin nyo yung kalsada nila, hindi siya ganun kaluwag, pero hindi siya ganong nagkaka-traffic kasi ano siya, yung one way lang talaga siya. Hindi siya, maraming sasakyan pero hindi siya ganong nagkaka-traffic talaga. Tsaka yung kahit nagaano pa liit ng
kanilang kalye, meron talagang naka-allocate para sa daanan ng tao. Yan yung sa gilid, di ba? Yung dinadaanan natin ngayon. Tsaka wala siyang mga obstruction. Malinis. Kung mapapansin niyo po, yung mga building niya dito ay ano siya, parang ang luluma, di ba? Tapos yung mga pintura niya. Kasi po yung lugar na to ay sabihin natin matandang lugar ng parte ng Macau. Yung mga ano kasi yung mga modern nila ng mga glass yung tawag nila yan, yung mga skyscraper. Doon yun sa kabila. Doon sa maraming mga casino. Siguro sa mga susunod na araw ay papasyal tayo doon. At ang napapansin ko pala dito sa Macau, pag tatawid ka, talagang yung pedestrian, talagang talagang inaano ng mga motorista, yung binibigyan talaga nila ng priority yung mga tao na tumatawid talaga. Hindi sila yung basta-basta na lang na tatawid sa pedestrian. Pag may nakita talaga sila na tao, talagang pinapatawid talaga nila. Ganun sila ka sa yung pedestrian, kung gaano ka sa kanila pinapahalagahan. So di ba tingnan niyo yung nila kali, di ba? Siya yung hindi siya ganun kaluwag. Tapos yung both sides meron talaga siyang daanan ng tao. Malinis. Kasi yung mga eskinita dito, ilang agwat lang, mga ilang metro lang, meron siyang yung mga tapunan ng basura. Kaya napapangalagaan din nila itong ganitong klase ng malinis, kasi yung tao, hindi naman kasi yung tao dito yung kung saan nagtatapon ng basura. Ito sa kaliwa ko, kagaya nito. Ano po ito? Dito po tinatapon yung mga basura. Ayan, may nagtatapon ng basura. Tapos meron naman dyan nagpipick up. Ayan, malapit na po tayo. Patuloy lamang tayo sa paglalakad. Sana ay gustuhan nyo ang video ito at kakaroon kayo ng idea kung ano po ba yung Macau. Bali, yung Macau malapit lang din po sa atin, sa Pilipinas. Bali, siya part siya ng China, pero meron silang sariling gobyerno, parang kagaya ng Hong Kong din. So bababa tayo dito sa hagdang ito. Tapos yan na yung bahay na pupuntahan natin. Bali, di ko na ipapakita sa inyo. Sa susunod ko na lang siguro ng mga video. So bali, dito nagtatapos yung unang araw namin dito sa Macau. Sana ay nagustuhan nyo ang panunood at maraming salamat sa inyo pagsama.